You mentioned that the DFA should already cancel the passport of former Congressman Saldico. Yes, I did. But is this not contingent on a case that's filed in court? So far, there are cases pending before the ombudsman. So, could they act this early on the cancellation of his passport? Okay, doon sa New Passport Act, Republic Act 11983, Section 4, there are instances there that were enumerated, no, like national security, public health, and others, na pwedeng i-cancela yung passport. No? So, ang pananaw ko, how can you go to court for national security? The determination whether it's a national security issue or not, hindi naman yan sa korte. Nasa tingin natin kung national security ba siya o hindi. National security concern. Ako, ang pananaw ko, it's a national security concern kasi talagang nagbi-build up yung galit ng tao. No? Walang problema ako doon sa mga talagang galit dahil doon sa corruption na nakikita nila. Dahil talaga naman dapat magalit sila. No? Ang nakikita lang natin, katulad ng September 21 rally, meron ng isang maliit na grupo that tried to take advantage of the situation at nanggulo doon sa Mendiola. Hindi naman talaga yung kinagagalit nila is graft and corruption. No? So habang namumuo at dumadagdag yung galit ng tao, maaari talagang may pwedeng mag-take advantage niyan. No? Number one yan. Number two, nakita na natin na wala talagang balak si former Congressman Saldico na panagutan o magpaliwanag. If you will recall, nung una, sabi niya magpapaliwanag siya sa House. Yeah. Nung pinapauwi na siya at matatapos na yung deadline, anong ginawa niya? Instead na umuwi siya, nag-resign siya. So ibig sabihin, umiiwas na humarap o managot. Okay? Ngayon, 2 beses na siyang hindi sumipot sa ICI. Ni hindi siya nagbigay ng paliwanag kung ano ang dahilan kung bakit siya hindi pumunta. At pangatlo, ito pinakamahalaga, yung pinakitang linabas na niya yung air assets niya ng Pilipinas. Eh kung yung mismong air assets niya nilabas na niya sa Pilipinas, iniisip pa ba natin na may balak na siyang sumagot o naghahanap na siya ng paraan para makaiwas nito at isang paraan ay kumuha ng passport sa isang bansa na walang extradition treaty. So doon pa ba tayo magsisisi sa huli? So what would trigger, though, the DFA to revoke his passport? What agency should ask the DFA? No, they can do it. Nakasulat dun sa Section 4 nga, maliwanag, nakasulat na pag cases of public health, national security, pwede nilang kansilahin ang passport. Maliwanag yun, Section 4, RA 11983. So your appeal is directed to the Foreign Affairs Secretary? Yes. Did you formalize this, though? No, not yet. I mean, I don't know why I have to even formalize it, no? I don't even understand why they're not acting on it. Kasi kung sinasabi na, dapat hindi ko maintindihan bakit sila nagbibigay ng rason kung bakit hindi pwede. Dapat abogado ni Saldico ang nagque-question pag kinansila nila yan. We have to be more, in other words, we have to be more aggressive. Right. Pabayaan silang questionin. Right. Di ba? Sila mag-question, bakit kinansila?